Sa pinakabagong ulat, isang nakakagulat na pahayag ang inilabas ng isang kilalang personalidad patungkol sa pagkakasangkot ng Pangulo sa iligal na droga. Ayon sa nasabing personalidad, may mga tagapangalaga at mastermind sa likod ng malawakang pagpapalusot ng iligal na droga sa bansa. Batay sa ulat, ang hindi pinangangalanan na personalidad ay nagpahayag na may malalim na koneksyon ng Pangulo sa mga sindikato ng iligal na droga. Ito ay kumakalat sa nabalita na lubos na nagulat at nagpapabahala sa mga mamamayan. Dagdag pa ng personalidad, maraming nasa kapangyarihan ang sangkot sa iligal na droga na siyang nagpapalaganap nito sa bansa. Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon upang mabatid ang totoo sa mga paratang na ito. Hinihiling natin sa mga otoridad na maging masusing mag-imbestiga at tiyakin ang paghahatid ng tamang katarungan para sa bayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mainstream media. Kung siya ay na-clear sa kanya mga kaso, dapat dokumentado yan. Pinapublish siya, nasa publication niya ng mga bayarang media dyan. Marami yan sila, bayaran. So yun ang gusto kong ipakita sa inyo na nasa bangag na bangag gayong bansa. At ngayon, hindi lang yan, baka malapit na kayo bangbangin. Hindi ako natutuwa. Alam niyo kung anong stand ko dyan. Now, eto, walang balita. Walang balita sa media. Ito'y pinapaabot sa inyo ng mga taong informante natin na ito ginagawa ni Lisa at ni Marcos Jr. Imbis na hulihin ang mga drug lord, imbis na hulihin ang mga pulburoni, katulad ng 1.8 tons down to 1.4. Diba? Ayaw nila magbigay ng information. And now, gusto nilang patakasin yung may warrant of arrest. Tapos tayong mga nag-speak up, tayong mga nagbibigay ng malayang ekspresyon ng ating pagpapahayag dahil sa ating grievances, dahil sa bangag na bangag, tayo ay kakasuhan. Tayo ay susuplain, oppress ang ating malayang pamamahayag katulad ng SMNI at katulad ng mga taong o mga vloggers like me na ini-expose. So yung tayong gumagawa ng tama, tayo ay gustong gurgurin. Pero itong mga wanted, pinapalaya ni Marcos Jr. at ni Lisa. By the way, nakarating sa akin ng information, talagang nagbayad pala itong si Lisa at si Marcos Jr. ng mga private investigator. Okay? Private investigator para huntingin ako. Nakarating sa akin ngayong araw dahil sa mga pinuntahan nilang mga properties ko. Joke lang. Dahil sa pinuntahan nilang mga previous addresses ko ay may mga private investigator na pinapunta si Lisa para gurgurin ako. Nakita niyo ba yan? Kung gaano kababoy ito mga. Kaya sabi ko, hindi ka makakaligtas, Lisa. Dahil sabi ko, nasa exhibit A, B, C, D, E, F, G ka lang. So yan, ang ginagawa sa mga taong nagsasalita katulad ko ay gugurgurin dahil ini-expose ko sa inyo, sa taong bayan, na ang gobyernong ito ay mga walang kasing sama. Sabi ko nga, nilagpasan pa si Satanas. Tayong mga Pilipinong nagsasalita dahil tayo ay naghihinaing dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako na 20 pesos per kilo bigas, naslostasin ang problema sa pulburon, bigyan ng trabaho ang mga OFW para makauwi, para hindi na sila makahiwalay sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga anak. So ang ginagawa ni Kuting, lalong pinaparami ang mga batang biktima ng pulburon. And now, walang mahuhuling big time na pulburonic kasi ito lahat ay stage lamang sa halip. Dito sa informasyon na binigay ko sa inyo, coming from our puting ahas, from the office of the president, actually, mga kababayan, tatlong puting ahas eh. Diba? Na-confirm na ito'y binasbasan ni Marcos Jr. na palabasin. Not palabasin, na i-lift ang Interpol Red Notice ni Peter Lim.
So saan kayo tutungo? Saan, mga kababayan? Okay? Yan ang dahilan kaya binoto ko siya para makauwi na sana makasama ang mga anak sa Pilipinas, sabi ni Sally Smile. Exactly. Yun din ang akala ko na mabigyan kayo ng mga trabaho, mga palangga. Nakaipon na sila sa kaya gera na, sabi ni Karma. Speak up na tayong mga nasa Pilipinas. Ayan. Kaya nga mga kababayan, you have to speak up. Okay? So yan ngayon ang ginagawa ni Marcos Jr. Patakasin ang mga sangkot sa pulburon. Nasa na yung driver ng 1.8? Nasa na? 1.8 tons na pulburon. Ayaw na nila kayo bigyan ng impormasyon. Kasi baka jeopardize yung kanilang investigation. Chuchu. Pero nung unang araw, bidabidahan. Okay? So ang intention nila talaga ay parami at, well, it's not intention. They are business partners. Diba? Business partner ni Lisa ng kanyang kapatid, ang mga pulburoni katulad kay Michael Ma na smuggler na inappoint pa ng special envoy to China na itinago sa inyo na wala sa publication ang pag-appoint sa kanya. Ulit-ulitin ko, dahil ito ang pinakamahalagang topic sa Pilipinas, yung pulburon. Pulburon. Na naglalaganap na ang drama ni Kuting noong nahuli yung PhilAm driver na yon na well-connected. Ayun, pinagmalaki kasi inokray-okray si Pangulong Duterte na kesyo during that time, nung panahon ni Pangulong Duterte ay bloody. Pero sa panahon ni Marcos Jr. ay walang ni isang nagbuwis ng buhay o tumulo ng dugo. Paano nga tutulo ang dugo o paano sila magbang-bang-bang kung sila ay magkakasabwat? Diba? Paanong makipagbangbangan si well-connected PhilAm driver kung sila ay magkakasabwat at iisa yung kanilang yung epektos nila ay kay Kuting din. Wala talagang tutulo kahit isang patak ng dugo. Kasi business partner ng bangag na gobyernong ito ang mga pulburon lord. Kaya gustong pagtakpan. Ayaw niyang magpa-pulburon test o magpa-drug test. Ayaw niya. Kasi malalaman ninyo. Tignan ninyo. Kaya si Senator Bato at saka Senator Pia Cayetano, jugjugin nyo. Boljakin nyo sa email. Boljakin nyo dyan sa Senate. Kailangan magtulungan tayo. Just Google Senate PH. Nandiyan dyan lang naman yan. I-email ninyo sila. Diba? Talagang kailangan marinig nila at sa kanilang mga Facebook account, sabihin ninyo na imbestigahan na nila itong issue na si Marcos Jr. ay dapat huhulihin na nung gabing yon dahil siya ay addictus benedictus at bangag na bangag kasama si Maricel Soriano doon sa We Will Rock Well. Okay? Yung hindi nakaabot sa kanta ko, balikan nyo yung first part ng vlog na ito, kumanta ako doon ng We Will Rock Well. So yun mga palangga, ito araw-araw natin pag-uusapan. Walang nahuhuling mga nasa likod ng pulburon. Katulad ng smuggling last year na may mga bigas na mga nahuhuli, ni Tambalos na nagpakitang gilas, wala rin nahuli kung sino ang smuggler. Bakit wala nahuli? Kasi sila ang smuggler. Ba't naman nahuli nila yung sarili? Ngayon kayo, kawawa. Hanggang ngak-ngak na lang ba si Maharlika? Wala ba kayong gagawin para ipaglaban ang inyong mga anak? Ayan, may narinig ba kayo about kay Peter Lim na siya na-clear sa kaso? Dapat ang unang magbalita niyan ang mga nasa mainstream media kasi nandyan sila sa Malacanang press corps. Lahat yan sila coordinated kung ano yung mga latest na balita. Pero walang balita. Ako pa ang nagbalita sa inyo na sumulat si Lazo, PIDEA Chief Lazo, na nangjujombag dyan sa kanyang mga empleyado. Kita-kita nyo naman sa video. That was 5-minute video. Na inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Siya pa ang sumulat, okay, sa dito kay Anthony Alcantara para i-lift etong pagiging wanted o red notice nitong si Peter Lim. Ano gagawin natin? Anong gagawin ninyo mga palangga? Little Mexico in the East, sabi ni Kenny Dig DIY. So you have to speak up. Masyado na kayong binababoy ni Lisa at saka ni Kuting, ni Cordoroy. Nakita nyo yung video niya. Diba? Bitter to the highest level, maliban sa dugyot, Cordoroy hindi naligo, makyoho, masangsang,
masangsang ang kipay, parang galing sa tubugan sa Carabao. My God! Tapos ngayon, nagpapaniwala kayo. And after that, gagamitan na kayo ng mga drama-dramang magpa-tweetams. Nakala mo, mga love team of the year. Diba? Akala ko lang magkangkangan sila, magpa-picture sila, magkangkangan silang dalawa, magtsuktsakan sila ni Marcos Jr. para ipakita sa inyo na sila ay together and sweet. Diba? Oh, yan ang ano mo, yan ang mga drama nila sa inyo. Parang tilapia si Lisa. Sabi ni Kenny, parang tilapia. Supply ni Bangag at tropa niya hanggang 2028. Sabi ni Mario Carbo, Ram, Commander Aguila, I hope si Bato wag babaliktad. Pag bumaliktad siya, babaliktarin din natin siya. Yun lang yun. Pag bumaliktad siya, kasi nung nakaraan, di ba, hindi para nag-open ang session ng Senate. Now, open na. Nag-imbestiga nga ngayon, di ba? Ngayon, tungkol sa SMNI. Di ba? Doon sa kanilang, what you call it, sa kanilang franchise. So anyway, let's talk about that later. Tutok tayo dito sa pulburo na ito. Oh. If the president will not change, the Philippines will become a narco country and more Filipinos will suffer, sabi ni Gonzalo Isula. Okay, yes. That's true. Yun ang nangyayari sa inyo, di ba? Nakita nyo, 3-10 na yung 3-5 na lang ang pulburon. Labia ni Tuning. Yes, oo. Wala siyang labia. Si Lisa ang may labia majora. Labia majora Makyoho. Di ba? Nakita niyo ang sabwata ni Erna at ni Lisa. Kung paano nilang anuhin si Attorney Vic. Oh, by the way, tomorrow I'll be interviewing Attorney Vic Rodriguez. Okay, abangan niyo. Ano bang oras yun? Basta mamaya, magulat na lang kayo. Nandiyan na kami. Anyway, andyan na kami ng bonggang-bongga. Okay. Saan po yung rally? Yes, may schedule lang maisog rally. Hindi ko pa sure palangga kung... I think nag-post na yung SMNI. Tignan nyo na lang dyan. Alright. Si Ina Tupas, kasado na Miss Marlica ang maisog rally sa Luzon. Sa 28, sama-sama tayo. Ano, saan? Nancy Madrid, saan? Na-scan ko lang kanina. So, hindi ko alam kung saan ang exact location. I-comment nyo dyan. Okay? So, abangan ninyo ang mga ebidensya na mga susunod, lalo na sa pangingidnap ni Lisa. Okay? Let's look forward. Tignan ko lang kasi kailangan natin ng basbas dun sa may hawak na ebidensya. Right? Tignan natin. Okay? Aha. Okay. So, malapit na. Okay? Kailangan proper timing ang video. So, again, kung yung mga hawak ko po na pino-forward sa akin, hindi ko lahat yan pwedeng ulitin ko ilabas kasi humihingi ako ng basbas dun sa may-ari ng ebidensya. Kasi I have to, I have to have word of honor para magtiwala sa atin. So, yung mga iyak ng bata, narinig ko kung paano hinaras ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Lisa, paano nila pahirapan ang mga minor de edad. So, maririnig niyo yun. Baka tumulo ng bonggang-bongga. Baka nakatakot kasi baka himatayin kayo pag narinig ninyo eh. Kasi talagang dudugo ang puso mo, talagang masakit bilang isang ina na ang gobyerno na supposedly ay pumuprotekta sa inyo, pumuprotekta sa mga mamamayan at sa mga kabataan, pero sila mismo ang nagpapadukot sa mga minor de edad. Okay? Bustos Bulacan? Okay. Share also stream of SNMI about the Maisog rally earlier, sabi ni Pinay Survivalist. Okay? Patnubay nawa ng Diyos sa Marga, sabi ni Anonymous 0949. Bustos Bulacan? Okay. Sa Bustos Bulacan daw po. Sa 28, ayan yung mga palangga dyan, no? Mga taga Maynila, malapit na yung Bustos Bulacan. Okay? At baka I think, who knows kung finale na yan. Konting kembot na lang. Palaka, bangag si Liz. Palaka. Okay, si Angela Bolivar, thank you. Palangga, Bustos Bulacan. Okay, from Nagoya, si Maria Rosario Arseno. Maisog, Malulos, Bulacan. Okay. Bustos, di ba magkatabi ba yun? Bustos, Malolos. Hindi ko alam kung ano. Obispo po yung nag-organize, madam, sabi ni Mark Anthony Hermoso. Oh, that's so nice to hear. Ang ating mga kapatid sa iba't ibang, not only Katoliko, lahat ng religious group, sir.
ay mga father, mother, sister. Father, mother, sister, let's go. Let's speak up day. Tuloy sa Malolo, solid Maharlikan. Kasama mo ang obispo at pari. Oh, that's good news. Sabi ni Edgar. Kasi, eto na nga, father, ito, pera joke. Father, mga sisters, yung mga pastor, I know nanonood kayo sa akin. Gusto ko kayong kausapin ngayon. Ako po, wala akong political agenda. Wala akong, unang-una, hindi ako pwedeng tumakbo sa Pilipinas. Gustuhin ko man, I have to renounce my citizenship and stay in the Philippines for what? 2 years? Di ba? Kailan ako mag-establish ng residency, you know that. So hindi ako pwedeng tumakbo sa 2025. Kung gusto ko tumakbo sa 2028, mag-iisip ako. Yun, may time pa ako. But again, this is not political agenda. Kung bakit tinataya ko yung buhay ko na pinaimbestigahan na ako ng nag-hire ng, hindi private investigator ang tawag doon, hard killer. Okay? Kasi gusto nga po ako ipa-Romania, ipagorgor ni Lisa at ni Koting dahil sa mga expose ko. This is not politika at hindi rin ito personal. Anong mapapala ko? Imagine niyo itataya ko ang buhay ko. I'm young and fresh. Diba? Imagine mo, you're young and fresh. Tapos gusto mo, isasalang mo ang sarili mo para magurgur ka ng mga demonyong pulboronic. Pero bakit ko to ginagawa? Bakit? Kasi ito yung dinidikta ng puso ko. Hindi ko kayang pigilin kung ano yung gagawin ko everyday. Sa totoo lang, mas active pa nga yung mga supposedly na everyday, ang pinagkaabalan ko dito sa Amerika, ay mas inuuna ko pa i-check kayo. I-check kung ano ng balita. Tinitignan ko, baka may nagbang-bang na sa West Philippine Sea. Baka nagbuwis na kayo ng buhay. So this is not personal or political dahil hindi po ito applicable sa akin. Ulitin ko, dahil laging pinapakalat ng mga trolls ni Liza na ako ay hindi nabigyan ng posisyon, kadyotahan ni Liza yan. Ulitin ko muli, kung gusto ko lang magkapwesto noong panahon pa ni Duterte, but I have to renounce my citizenship. Alam nyo yan. I-google nyo. Kung hindi nyo pa alam, di mag-google kayo. Okay? So I'm doing this kasi gusto ko kayo makatakas sa bangag na gobyerno. Even kayo military. Even kayo mga kapulisan. Mga government employees na didiktahan kayo ni Lisa Tanas. Nakita nyo, nagpa-interview, walang ligo, makyoho, mukhang galing sa tubugan ng Carabao. Tapos nag-acting. Gusto nyo yan ang mga namumuno sa iyo. Dahil siya ang namumuno. Dahil si Kuting ay isa lamang tau-tauhan. Isa lamang siyang flower base. Ang nagpapatakbo ng gobyernong bangag ay si Lisa. No wonder, kaya bangag-bangag ang buhay ninyo. Nakita nyo naman kung paano siya makipagsabuatan kay Taberna na nagpanggap sila na kunyari, hindi nagdumaan sa secretary ni Lisa si Taberna, 'di ba? Mga ganun drama. It's a BS. Ito'y lahat stage. Binababoy kayo. Ngayon, kung gusto nyo pa rin mamuno si Lisa na walang ligo, 'di ba? Walang ligo galing sa tubugan ng Carabao, drama-drama, madungis, korduroy, 'di ba? Lasinggera, laklak, pulboronic. It's your choice. Ulitin ko, every day, every night, ulitin ko sa inyo, hindi po ako maaapektuhan sa pagtaas ng bilihin dyan sa Pilipinas. Hindi ako maaapektuhan kung paglabas nyo dyan sa inyong bahay, ang mga nagpupulburon ay nasa kanto lang. Hindi ko sinasabi ang Amerika ay walang pulburon. Malala din dun sa downtown LA. But at least, nasa safe place ako na wala ako dun sa pulboronic area. You know what I mean? Pero ang sinasabi ko, kayo sa Pilipinas, wala nang ang pera, kawawa na nga yung mga OFW, tumakas na sa kahirapan, di ba? Yung kanilang mga anak, malululong pa sa pulburon dahil si Marcos Jr., si Liza, si Lasso, lahat ng mga inayupak ay pinapatakas o nakikipagsabuatan sa mga pulburon lord. Pinapatakas yung driver na nag-drive ng 1.8 minus 400 kilograms na pulburon. So, kayo ang apektado, hindi ako. Actually, ang laki-laki ng Amerika, sa totoo lang. May mga lugar dito na pwede na lang ako mag-enjoy sa mga bukid-bukid.
'Di ba? Na walang talamak na pulburon. Okay? Pero sa atin sa Pilipinas, sa probinsya, sa Davao, sa Bisaya, okay? Actually, lahat ng probinsya. Dati sa mga bukid-bukid, wala namang pulburon eh. Nung ako'y lumaki, not lumaki, nung ako'y kabataan, wala pang pulburon sa mga bukid. Ang libangan ng mga tao, although ibang henerasyon yon, di ba, mag-gitara, magkantahan, ganyan-ganyan eh. O, ngayon, anong libangan ng mga tao kahit nasa bukid sila? Pulburon. Bakit? Kasi si Marcos Jr. ay kasabwat ng mga pulburon lord. Dahil siya mismo ay pulburonic, kaya ayaw niyang magpa-drug test. Mahirap bang gawin ang drug test ni Kuting? Kaya nga, itong si Bato, si Pia Cayetano, boldjackin natin na simulan na ang investigation kay Kuting dahil siya ay isang pulburonic. Diba? Ayaw niya ng open, honest na test, na live, na ipakita sa taong bayan. Remember, nung bago siya tumakbo, 2 minutes lang, tapos na siya. Diba? Yan pa isang imbestigahan ninyo. Dapat, dyan sa Senado, na kung bakit 2 minutes mahigit lang ang kanyang patawag yung mga doktor, pero ayaw gawin. Kasi hawak ni Lisa lahat. Pero sabi ko nga, ito si Pia Cayetano, na naging anti-Marcos din naman yan, yung pamilya na galit sila sa mga Marcos, si Senator Bato, nagalit sa pulburon, si Pia, katatanggap niya lang, April 24, hindi naman ganun-ganun. Pagkatanggap, imbestiga ka agad. But now you know na nakarating na kay Pia Cayetano at kay Bato yung request nitong agent na pumirma doon na si Kuting ay dapat i-raid nung gabing yon. Diba? So yan ang ano natin. Yan ang dapat ninyong tutukan. Tulungan ninyo ako. Bodyakan nyo yan. Bodyakan nyo ng bodyakan. Kailangan panagutin sila. Dahil masyado ng talamak ang bayan natin sa pulburon. Baka ng Ginemes, nakakapagod na ang ginagawa ng mga Judas Estas Barabas ng mga to. Ito mga bangag na ito. You have to speak up. Thank you sa ating mga religious groups, religious leaders sa April 28 na kayo ay magiging part ng ating Speak Up Day. Okay. Doon sa kapapasok lang, halaan nyo munang kantahin ko ulit yung kinompose ni Dance Scorpion. Okay? Para to kay Kuting. Para hindi yun nakakalimutan. Okay? Ano na? But there, a boy make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got drug on your face, you big disgrace, sniffing your coke all over the place. Sniffing, we will rock well. We will raid you. Junior, you're a young man, weak man, starting in secret, gonna take on the world someday. You got drug on your face, you big disgrace, waving your jamming all over the condo place. We will rock well. Sniff it, Kuting. We will raid you. But you're an old man, sad man, Pidea in your eyes gonna make you some leaks someday. You got drug on your face, you big disgrace. Somebody better put you back in a rehab place. We will rock well. We will raid you. Junior, you're a junkie, flunky, addict boy, protecting drug lords with your bloodless war. You got drug on your face, big disgrace. Somebody better put you in a drug test place. We will rock you. I've seen it. We will raid you. Everybody, we will rock well. We will raid you. All right, agents. Let's go. Let's go, Pulburon. Anyway, bagay na bagay sa kanya yung kanta palangga. Ano mo yan, i-share ko yan sa ating Maharlika, sa Boldyakan Facebook. Then kantahin ninyo sa inyong mga karaoke. Tomorrow, kantahin natin yung Vatak by Dance Scorpion. Kasi Dance, ang galing. Mag-composer ka kaya?